Kagaya po ng mga laptop na yan, 6 na buwan mong hindi magamit yan, nale-late na po yan, no? Yearly, nag-iiba yung mga specification ng mga laptop, et cetera, mga bossing. So, nale-late na po yung iba, tapos 2 taon, tenga lang, tambak lang, sayang. Kaya nako-question at mako-question talaga kung paano ka mag-manage. Yun ho yun, mga bossing. Ngayon po, eto, muli pong bumabanat at nagbabalik po yung sumisigaw ng bobo sa mga DDS. No? Attorney Largadon, namimiss na namin yung isang ganito mo. Mga bobo! Di ba? Eto po. Aking bariin na kinukundi. Kasi sinasabi nila, wala daw talaga ebidensya or whatever or fishing expedition lang daw po ang nangyayari doon sa House of Representatives. Kaya napasalita na po si Secretary Largadon Na ang mga paratang sa mga miyembro ng Justice Committee dito sa ginawa nilang pagdinig sa impeachment complaint kay VP Sara. Sinasabi nila na binayaran daw yung mga congressmen na napakalabo. Ng putik naman, no? Alam niyo kung sino yung nagpapaumpisa at nagsisimula niya? Si Paolo Duterte. No? Ayan na, nagtatawag na sila ng mga congressman na ganito, ganyan, para impeach ang vice-presidente. Pansin niyo po ba, yung anak ni Paolo Duterte, yung congressman din yan, di ba? Tapos yung isang pamangkin, congressman din. Yung anak ni Paolo Duterte, yung pagka nakita mo sa television, pagka bango-bango ho, mga kababayan, ng itsura. Yung tipo bang, hindi mo maiisip na hindi naliligo ito eh. No? Pagka yung humarap sa television, yung buhok, pagka ayos-ayos ho. Yung tipo bang, sasabihin mo, napaka-metikuloso naman itong lalaki na to. Ang bango-bango, ang linis-linis tignan. Yung itsura parang hindi mabantot. No? Yon hindi umattend doon sa hearing. Si abi ni Roseway, si Omar. Oo, Omar yata pangalan nun. Kapag ka nakikita ho ako, iyon mga bossing, sa mga social media, sa mga mainstream media, pagka nakikita na pupukusan ng camera, sabi ko, siguro yung pabango nito mamahalin, ano? For sure yun. Siyempre, mga Duterte ho yan, mga kababayan. Siguro yung nito, 4 na beses siguro itong maligo kada araw. Ano po? Di ba? Kasi talaga pagka nakita mo yung tipo bong hindi mo masasabing may banil to kung pero sila ho, miski si Pulong Duterte, congressman yan. Hindi mo sila makikita na umaattend para idepensa yung vice-presidente doon po sa sa kanyang sa impeachment na kinakaharap. Di ba? Tapos bigla kang makakarinig sa kanila na, ayan na, binabayaran na po yung mga congressman para bumoto na ma-impeach ang vice-presidente. Mga boss, lumang style na yan. Nung unang impeachment, may ganyan na din po silang ginawa na issue. Hindi po kumagat. 150 million daw po ang laman, mga kababayan, nung duffel bag na kulay itim at galing daw po kay Congressman Martin Romualdez. Ganun daw po ang bigayan. 150 million kada congressman bumoto lang sa impeachment ni Sara Duterte. Ni isang litrato, isang picture, wala tayong nakita. Meron isang vlogger, nag-edit yata. Alam niyo kung paano ginawa yung edit, mga bossing? Doon sa table ni Martin Romualdez, nakaganon yung kamay niya. Nakapatong, madaming pera. Yung pera, kala mo yung sa yung sa mga pera o bayong, yung mga ganon, di ba? Hindi nila pina-file ng maayos. Parang nakasabog lang, nakaganon si Martin Romualdez. Sabi ko, putang ina to, mag-e-edit lang. Bugok-bugok pa, hindi pa naaayon doon sa panahon natin. Sa panahon natin ngayon, mga kababayan, syempre, kung gagawa ng mga ganyan yan, wise na yan, hindi magpapapicture, magpapalitrato. Yung tipong ipinagyayabang, hindi gagawa ng ganyan yan. Di ba? Kaya kung uulitin ho nila, para po dito sa pangalawang impeachment, mga kababayan, lalong hindi papaniwalaan yan. No? O tuloy, Boss Largadon.
Abo, napakaraming ebidensya, napakaraming grounds at mga documentary evidence at mga testimonies na nanggaling sa AMLC, sa COA, kay Senator Trillanes at sa mga bank records. Napakarami niyan. At kung bubuksan pa nga yung BIR, ay makikita natin doon na talagang kahit yung SALN, yung mga SALN Nakita mo yung mga SALN, tsaka yung mga bank accounts, yung kay Trillanes na nga lang eh. Yung binasa ni Congresswoman Leila de Lima, di ba? Ang dami nun. Oh, 18 tumugma. 18 out of 18. Tama lahat. ni VP Sara ay puro kasinungalingan at puro mali ang mga entries nito. At dito natin makikita na talagang ang mga miyembro ng Justice Committee ay bumoto ng sang-ayon sa kanilang konsensya at sang-ayon doon sa kanilang nasaksihan at nakita ng mga ebidensya. Ang talagang may bayad dyan, ang binayaran ay yung mga pilit pa rin na nagtatanggol na kahit na sa kabila ng napakatibay ng mga ebidensya. O, sabi ng founder ng Cereza Force, 468, no? Pataasin po natin ang likes. Maraming salamat. Ilan ba likes natin? No? Dali nga. O, 283 ang likes. Tama ba? Aba, kalahati. Nasa na yung iba? Kayo, likes na nga lang ang ibibigay nyo. Tinitipid nyo pa. Nandiyan sa ilalim ng Mark Ramos, may naka-thumbs up na gano'n, no? Pipindutin nyo lang yon. Tinipid nyo pa si Mark Ramos. Bagay, hindi ko naman kayo mapipili. Tamaan na lang ng kidlat. Joke lang. Tuloy na po. Ng mga grounds ay pilit pa rin nilang sinasabi na walang kasalanan, walang kasalanan. Ano ba mga bulag kayo, no? Hindi lang kayo bulag, nga pa kayo. Yan mga Galing ng Team MR, nakita nyo, magmumura na. No? Bigla, beep! Di ba? Justice Committee members pa ang inyong paparatangan. Aba kayo ang mga binayaran. Hindi kayo magtatanggol kay Sara kung hindi kayo binayaran. Totoo, yung kampo na ho yan ata ang pinakamahirap ipagtanggol. Tingnan nyo nga ho, mga bossing, kapag ka ini-interview, yung si Michael Powa na nga lang, pag ini-interview patungkol na lang po doon sa pagbabanta sa buhay ng Pangulo. Di ba? Doon na lang po kami. Hindi na po kami magbibigay ng depensa namin kasi kasama po ito doon sa impeachment ni Sara Duterte. Alam nyo, no, mga DDS, gusto nyo kaming mapakampi sa inyo para ipagtanggol si Vice Presidente? Hamunin nyo sila na ilatag yung depensa nila, no? Na iparinig yung depensa nila sa ating lahat. Para kapag oo nga, totoo ang sinasabi ng kampo ni Sara Duterte, pinupolitika lang sila. Di pati kami kasama sa nagtatanggol sa Vice Presidente. Pero kung wala kaming maririnig at puro pag-iwas yung nakikita namin, pasensya po. Hindi po kami bugok o hindi kami utu-uto, mga kababayan, para ipagtanggol yan nang hindi namin alam kung ano yung pagtatanggol namin. Di po ba? O ngayon,